sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ni Rosabel Velasco and family. Gayon din para sa kaluluwa ni Gilberto, Milicia, Sixto, Saturnina, Romel, Rique Sr., Remedios, Federico, Fabiana, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa ika-9 at huling araw ng Misa de Gallo. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating pura paroko Reverend Father Jonathan Caballero OAR, kasama ang ating mga kaparian na sina Reverend Father Julius Marcos OAR at Reverend Father Arnel Diaz OAR. Magsitayo ang lahat. Sa sabsaban siya'y nagkailan.
Panalangin para sa family sponsor sa pagsisindi ng pang-apat na kandila ng Advento, ng kandila ng pag-ibig, Panginoong Hesus, sa pag-iilaw ng kandila ng pag-ibig. Tinataas namin sa iyo ang pamilya ni Miss Sally Suneha, ni Miss Ana Lu Tumasar, ni Mr. and Mrs. Edgar Yamsin at ni Mr. and Mrs. Julie Campo, pati na rin ang lahat ng mga pamilyang naririto. Pagpalain mo po sila at ang kanilang tahanan upang ang iyong pag-ibig ay maging lakas, ilaw at pagkakaisa sa kanilang buhay. Naway mamayani sa kanilang pag-ibig na nagmumula sa iyo, pag-ibig na mapagkumbaba, pag-ibig na mapagpatawad, at pag-ibig na handang maglingkod sa kapwa. Gawin mo silang buhayin na tanda ng iyong pag-ibig sa aming komunidad at patnubayan mo sila maging handa sa pagdating ni Kristo ang kapuspusan ng pag-ibig ng Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Mga kapatid, sa pagtatapos ng simbang gabi, tumayo tayo sa liwanag ng awa ng Diyos na dumalaw at tumubo sa kanyang bayan. Sa harap ng kanyang kabanalan at pag-ibig, aminin natin ng may kababaang loob ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, naway hugasan tayo ng kanyang awa, palayain sa ating mga kasalanan at akayin sa landas ng liwanag at kapayapaan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos na kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan
pasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mapakapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang sapagkat ikaw na mga banal at ang kataas-taasan. Ikaw lang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos sa langit, ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwag. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David, na nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan,
Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayan ng Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak ko, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay langit mo sa sambitin. Langit mo malamaliw. Ay langit mo sa sambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasampitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Malamaliw ay langit mo sa sambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Langit mo malamaliw ay langit mo sa sambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Langit mo malamaliw ay langit mo sa sambitin. Pag-ibig mo malamaliw ay langit mo sa sambitin. Magsitayo po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, napuspos ang Espiritu Santo si Zacarias, na ama ni Juan, at nagpahayag ng ganito, Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta nung una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. At isang mainit na pagbati sa lahat ng nakabuo, nakakumpleto, nakatapos ng simbang gabi, Misa de Aguinaldo 2025. Pwede po bang pumalakpak ang mga nakakumpleto? Malakas ang palakpak. Ibig sabihin marami. No? So bilang pabuya po sa mga nakabuo, nakakumpleto, no? Mamaya po, may libre po kayong chibug. No? So, may libre kayong chibug. Pagtapos ng misa, mamili po kayo. Taho, champurado, puto, pandesal, at sopas. Yung sopas, hindi na po sa atin yun. No? Kasi yung sopas po ay tuwing gabi naman po, di ba? Tuwing umaga, ay meron pong organisasyong nagpapakain. So I think ang pagkakalam po yung sopas po ay sa CFC. No? Pero yung iba po ay yan. No? So 10 galing yan. Kahapon po, di ba? Kahapon ay tayo po yung nanawagan na mag-ambag-ambagan. Ang ambag po ay umabot ng 3,000. No? So yung 3,000 nyo po ay nanganak ng dalawang taho. Hindi dalawang baso, ha? Yung dalawang yung ano ba tawag doon? Yung dalawang lalagyanan. No? So, ang alam ko, higit sa 100 yung pwedeng pakainin. No? Kaya, tapos, champurado, sabi sa akin, higit na 1,000 ang pwedeng pakainin niya. So, di ba, exaggerated na yun. So, siyempre, no? So, naghimala, no? Nagkaroon ng himala sa ambagan sapagkat dumami po, no? Lumaki yung mga naging bunga nito. So mamaya po, huwag po kayong umalis.
no? So, salu-saluhan po natin ang mga biyaya na yan. Sa pagtatapos po ng ating Simbang Gabi 2025, umaasa po tayo na una, may mga mahalaga pong aral kayong na-pick up mula sa pakikinig, sa salita ng Diyos, at ngayon ginagamit nyo na sa mga paghaharap nyo sa mga suliranin o hamon ng buhay. Pangalawa po ay umaasa din tayo na inialay ninyo ang pagsisimbang gabi, lalong-lalo na po. No? Marami po tayong intention sa ating pagsisimbang gabi, pero sana ho, isa sa mga naging intensyon natin ay ang pagbabalik loob, lalo na sa mga pagkakataong nakalimot tayo sa Panginoon at mas napahalagahan ang mga bagay ng mundo kaysa sa mga bagay ng Diyos. At ang pangatlong inaasahan natin sa pagtatapos ng ating simbang gabi ay ang pagsisimbang gabi po natin ay naging daan upang mas mapalapit tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Lumakas ang ating pananampalataya, sumigla ang ating pag-asa, at namuo o ang ating mas lalong nag-init ang ating pag-ibig, at higit sa lahat, napuno ng kagalakan ng ating puso kahit 500 lang ang pang Noche Buena dahil kasama ang pamilya, dahil kasama ang Panginoon sa ating hapagkainan. So yan po yung ating pong inaasahang mga nangyari sa ating pong pagsisimbang gabi. At sa pagtatapos po nga ng ating simbang gabi, napapanahon po ang ating ebanghelyo. Ano po ang ating ebanghelyo? Tungkol sa tinatawag na ang awit ni Zacarias. No? Ang awit ni Zacarias. Na ang tinatawag na Benedictus. No? Na nangangahulugang pinagpala. Pinagpala. No? Ewan ko kung kasama ito sa mga itatanong ni Kuya Boyet sa ang tanong. So, kasi kung ito'y kasama sa mga tanong, Kuya Boyet, ito'y halagang 5,000. No? Halaga. Ano po yun? Trivia. Ano po ang pagkakaiba ng awit ni Maria sa awit ni Zacarias? Ayan. So, halagang 5,000 yan. Oh. Pag may nakasagot yan, aba, galing nyo. So, kasama ba yung Kuya Boyet? Hindi kasama. Ay, sorry, hindi pala kasama. Kahit na masagot ninyo, walang premyo. So, sagutin na lamang po natin. Ano po ang pagkakaiba ng awit ni Maria na tinatawag na Magnificat at ang awit ni Zacarias na Benedictus? No? So, napakaganda po niyan. No? Ang awit po ni Maria ay nagpupuri sa Diyos, sa awa ng Diyos, no? At sa pagdating ng Mesiyas. No? Sa English pa, Mary celebrates God's kindness, especially toward the humble and lowly. Yun po yung Magnificat. Now, yung awit ni Zacarias naman ay ang Benedictus, ang pagpapasalamat at ang propesiya tungkol sa Mesiyas. No? Sa English pa, Zechariah thanks God and foretells God's plan, especially preparing for the Messiah. No? So, yun po yung pagkakaiba ng dalawa. No? So, ayan. So, napakahalagang trivia. No? At dahil nga ang ating ebanghelyo ay tungkol sa awit ni Zacarias, no? At pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos sapagkat, ayun nga po, yung ating narinig, dinalaw at tinubos ni Yahweh ang kanyang bayan, ibinangon ni Yahweh ang tagapagligtas para sa atin, at ipinakita ni Yahweh ang kanyang awa, at tinupad niya ang kanyang pangako. At sa pasasalamat ni Zacarias, no, makiisa po rin tayo sa kanyang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Ito po ang ating maging reflection. No? Makiisa tayo sa pasasalamat at pagpupuri ni Zacarias sa Panginoon sapagkat na kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, nagkukulang, handa pa rin po tayong unawain at patawarin ng Diyos. No?
na kahit hindi tayo ganap na mabuti, patuloy pa rin niya tayong binibigyan ng biyaya. At tandaan po natin, pakatandaan, ang pagpapalang tinatanggap po natin ay hindi dahil sa galing natin, kundi tayo'y tumatanggap ng pagpapala, mga biyaya sapagkat lubos na mabuti at mapagmahal ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi utang na loob ng Diyos sa tao, no? Nabigyan siya tayo ng mga biyaya. No? Simple lamang, mabait ang Diyos. No? Puno ng kabutihan ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po tayo nakakatanggap at patuloy na binibiyayaan. No? Gaya nga na nabanggit, sa totoo lamang po, no? Bagamat hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal, sa awa at pagpapala ng Diyos dahil sa ating mga pagkukulang, ang Diyos ang kusang dumapit sa atin, ang Diyos ang kusang naging isa sa atin at naghandog ng kaligtasan. Kaya nga po bilang tugon naman natin sa kabutihan at kagandang loob ng Diyos, narito po ang ilang simpleng panata o pwede na rin nating maging Christmas commitment at pwede na rin isama bilang ating New Year's resolution sa bagong taon. Ano po itong mga panatang ito? Una ay, ewan ko kung okay ito sa inyo. No? Pero napakahalaga nito. Ano yan? Try not to complain. No? So ating pong tugon sa kabutihan at kagandaan loob ng Diyos, try not to complain. Ano ibig sabihin yan? Subukan po nating huwag sana laging magreklamo. Pwede ba yan? Ang dami-dami nating mga sentimiento, no? Left and right. Well, ang punto po dito ay ganito. No? Ay hindi sa bawal na maglabas ng sama ng loob. Pwede pa rin naman maglabas no? ng sama ng loob, yung tinatawag na nagbe-ventilate. No? Ventilate. Pero ang problema ay kung palaging negatibo, yun po yung pinupunto dito. No? Yung palaging negatibo, kung laging reklamo o nakikita lang lagi ang mali o pangit sa lahat ng bagay, dahil nakakasama ito hindi lamang sa ating sarili, pati na rin sa ating paligid. Alam nyo, no? Totoo po ito. No? Kung kayo po ay para bang pag lagi niyong pinag-uusapan ng topic ng sakit, nako, kita ninyo, bigla-bigla na lamang magkakasakit kayo. Bigla naglalabasan yan. Kaya nga, pag may time, piliing maging positibo. No? Piliing maging payapa. Piliing maging optimistiko sa salita, isip at kilos. At pag ginawa po natin yan, magiging magaan ang ating buhay, ang ating mga tahanan. No? Kaya nga po, piliing magsalita ng mga salitang may pag-asa o nagbibigay pag-asa. Mga salitang nagbibigay saya. Mga salitang nang umuunawa, mga salitang nag-i-encourage. No? So sana, no? Sana. Tandaan po natin, ang maliwanag na tahanan ay hindi nasusukat sa dami ng gamit, kundi sa pagmamahalan, respeto at positibong samahan ng pamilya. No? So ayan po. No? Kaya nga sabi, choose love, choose kindness, choose forgiveness, choose peace, and you will be happy. Sabi nga ni Lord, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. No? Pangalawang bagay bilang balik loob natin, no? Balik handog sa kabutihan ng Panginoon. Pangalawa is count your blessing. Okay, dito po bago, narinig na po natin ito. Pero ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin po is pahalagahan na ang lahat ng kabutihang ibinibigay ng Diyos sa atin, malaki man o maliit. No? So, pakitandaan yan. So, sa halip na magtuon sa kung ano ang kulang sa buhay, piliing tignan at pasalamatan ang mga biyayang mayroon tayo.
Gaya ng pamilya, kaibigan, o kahit sa maliit na bagay. No? I hope, no? I hope sana yung pamilya natin is biyaya. No? Sana yung mga kaibigan natin, mga biyaya. No? Pero dapat lang naman sana, kaso depende nga kung ano nga yung sitwasyon sa bawat pamilya. No? Kung hindi natin kasi po napapansin ang mga biyaya, mahihirapan tayong maging masaya at maging kontento. Sabi nga, ito, lumaho na ito, no? Pero alam ko narinig niyo ito, pero magandang ibalik, no? Ang sa kasabihan ito. Ngayon po, ang labanan sa buhay ay hindi paramihan ng yaman, no? Ayun, alam niyo po yan, no? Ang labanan sa buhay ngayon ay hindi paramihan ng yaman, kundi pasayahan ng buhay. Bakit? Kasi hindi natin alam kung may bukas pa. No? Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. No? Kaya mahalaga is hindi yung payamanan, kundi yung pasayahan. Pero ang tanong, ano ba nagpapasaya sa atin? No? Paano ba tayo nagiging masaya? Pero I hope, siyempre, alam niyo naman na kung saan papunta ito. No? Yun nga po. No? Count your blessings. Sabi nga, no? May isa pang kasabihan. Sabi, this year is not the year to get everything we want. Alam niyo, taon-taon, meron tayong gusto, lalong-lalo na pagdating ng Pasko. Kaya nga siguro yung sa inyo, nakuha niyo yung bonus niyo, may naging regalo kayo, pero kulang, no? Ubus na. Pero gusto mo pa ito, marami ka pang naka-line up sa checklist, no? Ang dami pa. Pero sabi nga, every year or this year is not the year to get everything we want. Every year is to appreciate everything we have. No? So, napakaganda pong perspektibo. Napakahalagang perspektibo. Hindi every year dapat may bago ka. Well, kung pwede, mas maganda. Pero kung wala man is every year, appreciate everything you have. God, family, friends, yung buhay mo. No? So, napakahalaga. No? At hindi nyo ba alam na habang tumatanda ang tao, dumarami rin ang blessing? No? Isa-isahin ko po sa inyo ngayon para maintindihan ninyo na habang tumatanda tayo, no? Dumarami ang blessing. Una, silver. No? Silver sa buhok. No? So, habang tumatanda ka, no? Silver, dadami ang silver sa buhok. Tingnan ninyo, no? Dami niyan. Oo. Pangalawa, no? Mga bato, stone sa kidney. So, yan, no? Yan ang mga pag tumatanda ka, no? Yan ang mga namumuo sa iyo, mga bato sa kidney, no? Pangatlo, no? Sugar saan? Sa dugo. So habang tumatanda ka, no? So sugar sa dugo, no? Pang-apat, langis, no? Langis sa mukha. So, dumadami ang langis sa mukha, no? At siyempre, ang panghuling biyaya sa pagtanda is gas, no? Maraming gas sa tiyan. Kaya nga utot ng utot. So, maraming gas sa tiyan, no? So, anyway, nagpapatawa lamang po dahil yung iba sa inyo tulog na. So, napagod na, no? Napagod na sa siyam na araw na paggising ng maaga. At panghuli, no? Panghuli, no? Try to be good and to do good at all times. Ibig sabihin, no? Bilang balik-handog sa kabutihan ng Panginoon, no? Gamitin natin ang ating lakas, ang ating talino at kakayahan hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi patanin na rin para sa mga bagay na may tunay na halaga hanggang sa buhay na walang hanggan. So I hope by this time na yung tinatawag na elimination, no? Nasisingle out yun na kung ano talaga yung mga mahalaga. No? Kaya nga sana, no, bago matapos ang taon na ito, balikan ninyo yung bahay niyo, buhay ninyo, mag-checklist po kayo. Alam niyo, maraming redundant sa buhay ninyo, sa bahay ninyo, sa kwarto mo, sa mga gamit mo. Doble-doble na. Oo. Baka hindi lang doble, sobra-sobra pa. Maganda yung ano lamang,
Isa-isa lang yan. Tama lang. Kung ano lamang. Malinis yun eh. No? Malinis. Yung iba, doble-doble. No? Baka mamaya, hindi na yan. Kaya nga, i-release mo na yan. No? Ibigay mo na yan. Pabahagi mo na yan. Et cetera. No? So, ayan. No? Kasi, natututo kang piliin ang tunay na mahalaga sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. No? At yan, no? At piliin natin gawin ang mga tama sa salita at kilos kahit walang nakakakita at kahit mahirap. At sa pagiging mabuti sa kapwa at sarili, tandaan po natin na ipapakita rin natin ang pagmamahal ng Diyos at nagiging pagpapala rin tayo sa iba. So mga kapatid, bilang pagtatapos ng ating pong pagbabahagi, sa huling araw ng ating simbang gabi, makiisa tayo sa pasasalamat ni Zacarias. No? Sa ating awit na subukan nating wag laging sentimento, pahalaga ng lahat ng kabutihang ibinigay sa atin ng Diyos, malaki man o maliit. Gamitin natin ang ating mga lakas, talino at kakayahan, hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan o sa mga bagay ng mundo, kundi para sa mga bagay na may tunay na halaga hanggang sa buhay na walang hanggan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtupad sa simbang gabi ngayong taon. Naway, patuloy tayong pagpalain ng Diyos ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Dalhin natin ang kagalakan at ang liwanag na ito sa ating tahanan, sa ating puso, hindi lamang ngayong Pasko, kundi sa buong taon. Maging inspirasyon nawa tayo sa isa't isa at ipagdiwang natin ang bawat biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon. Maligayang Pasko sa ating lahat. Palakpakan ng Panginoon. Magsitayo po tayo at natin yung ipaabot sa Panginoon ang ating mga prayer requests. Mga kapatid, nalalapit na ang pagdating ng ating manunubos. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang patuloy niyang liwanagan ang ating puso at diwa sa pamagitan ng kanyang anak, ang Emmanuel. Ngayong huling araw ng ating paghahanda, ating idalangin, Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin nawa naming iyong simbahan, ang liwanag ng iyong kabutihan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, masalamin din nawa ng lahat ng lingkod bayan, ang iyong liwanag sa kanilang tapat na pagpapatupad ng makatwirang batas at panuntunan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo kaming natitipon ngayon sa aming pagsusumikap maging tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo silang mga tinawag mo na sa kamatayan at pahimlayin sila sa iyong piling. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, liwanagan mo ang aming puso. Mapagmahal naming Diyos, halina't liwanagan kaming namumuhay sa kadiliman at anino ng kamatayan. Makita nawa namin ang iyong anak na si Jesucristo bilang aming bukang liwayway, ang daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo.
ibig ng aming mga stoya, yung almaratian. Naririto, naghahandog, sa'yo'y tumutulog. Hain ang aming lupain, nawa ay tanggapin. Ang alak at tinapay, paspasan, pabanalin, habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating. Mayroong iyaw, kalikot mo sa parang tuwing ang alantasan, ang puso'y tingnan, ihanda ang daraanan, itigil ang alitan ng ating mas hinayan, ang kaliwanagan. Maririto, naghahandog, sa'yo'y dumudlog. Hain ang aming lupain, nawa ay tanggapin. Ang alak at tinapay, paspasan, pabanalin, habang kami ay naghihintay sa iyong alay kami sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga puso tapat. Sa ulamin ay iyong ibig, galak at kapayapaan, nawa'y kaunti. Manalangin kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pakindapatin nawa nito na ang aming pananabik, ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikaan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
Punong-puno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Usana-usana sa kaitaasan, Usana-usana sa kaitaasan. Pinagpala ang napairito sa ngalan ng Panginoon. Usana-usana sa kaitaasan, Usana-usana sa kaitaasan. Usana-usana sa kaitaasan, Usana-usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mga banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maya sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo po, Ama, ang iyong simbahang laganap na sa buong daigdig at puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang mga Obispo at mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, kaya din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni Jose na kanyang esposo, ng apostol ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Monica, Santa Rita, San Nicolas de Tolentino, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkumpuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesus Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas ang kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kasalanan
sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos namin
sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang mapakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang mali na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo po muna lahat para sa ilang pasasalamat at paalala. Sa ngalan po ng ating matian at ang ating simbahan, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa mga pamilya na nagsindi ng kandila ng Adbyento, partikular ang pamilya ni Miss Sally Soneja and family, Miss Ana Lu Tumasar and family, Mr. and Mrs. Edgar Yamson and family, at Mr. and Mrs. Jolly Campo and family. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga ministries, organisasyon na naglingkod sa siyang na simbang gabi. At lalong-lalo na po sa inyo lahat na aming mga kaparokyano, maraming salamat po. So yung paalala po muli sa mga schedule natin mamayang gabi at bukas ng umaga. No? So mamayang gabi po ay hindi na po ito bago, alam niyo na po, pero at least maganda na paalalahanan pa rin. Yung ating pong misa ay 6:30, pero bago niyan, meron po muna hong Christmas serenade at ang panuluyan. Ang advice ko sa inyo ay, payo ko ay malamang maraming manonood yan, kaya po siguro mas maaga kayo. No? At pagkatapos ng unang misa ay meron po tayong isa pang misa. No? Para po naman yung mga, maganda po rin sana kung nasa loob no? Kaya nga ho lagay tayo ng pangalawang misa. No? So 8:30 or siguro, depende na kung anong oras matatapos yung, yung una. No? So paki-take note po yan. At bukas po, no? Araw ng Pasko, para wala po tayong 6 a.m. Ang first mass natin ay 8 a.m. At sa areas po, no, sa Isla Puting Bato Dulo, sa Isla Puting Bato Bungad, at sa Parola ay meron din po. No? May mass po doon. No? Sa Dulo, 8 a.m. Sa Bungad, 9:30. At sa Parolas, Gate 17, 11 a.m. No? So, paki-take note. At sa hapon, yung usual na misa po natin na 5 at 6:30. No? So, nabanggit na rin po yung mga pasasalamat. No? Yung buong pasasalamat po ay ipopost po natin sa ating pong page para ho yung mga pangalan o organisasyon ay mabanggit din po. No? So, hindi na natin po inisa-isa. No? Kundi pangkalahatan na lamang yung pasasalamat. Pero sa ating page, ay doon po natin ipapa-upload. No? Again, maraming salamat. No? May hihirit pa ba? Meron ka pa ba, Kuya Boy, ng mga ano? Wala na. Oo, so next year na daw. So next year na ang tanong. So sabi niya, no? So mamaya ho, pagkatapos ng misa, no, wag po kayong umalis. Pagsalu-saluhan po natin yung munting biyaya. No? Munti lamang yan, pero tignan ninyo po, malawak. At maraming salamat pala sa mga nag-avail po ng ating t-shirt. No? So, sana, no? Time and again, isuot nyo po yan. Lalong-lalo na pag nagsimba, no? Dahil yan po yung identity. No? So, nandyan po yung puso ng Recoletos. No? So, at least pag suot nyo po yan,
inyo pong kinikilala din ang ating pong kongregasyon, Order of Augustinian Recollects. At sana nga, no, sa suot nyo yan, meron din pong mahikayat na maging pare o madre. No? So, dahil magtatanong siya, ang ganda niya na, ano yan? Okay. Plus, tandaan niyo po, hindi lamang po yan dekorasyon. No? Yan po yung ating spiritualidad na paghahawakan. No? Hearts on fire, hands that serve, led by Mary, living for Christ. No, by the way, pwede pong ibang kulay na yan. No? Hindi lamang po puti. Ang mahalaga po is yung nakasulat po. No? Again, maraming salamat sa mga nag-avail, no? Sa t-shirt at nagsuot, no? Sa mga t-shirt na ito. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko samantalang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng buktong na anak na naparito na noon ay inihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong mga nagagalang sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya ay dumating na may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay, ang kapayapaan o pang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Kung sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinil ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at pagpilingkod sa kaluluwa, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan.